at ng parusa ng organisasyon. Ngunit, isang grupo ng tao ang lumitaw, pinangungunahan ng 2 taong nakaklok, sa paligid nila ay napapalibutan ng mga apoy, sa itaas ay may simbolo ng yin-yang. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, kailangang panatilihin ang lahat ng masasamang cultivator ng British Isles na lumitaw sa dakilang bansa natin. Biglang nagsalita ang babae, team leader. Nakita ng drone ang malaking grupo ng mga ninja ng kalaban, nagtitipon, papalapit sa pangunahing pinto ng Xian Temple. Nag-report ang isa pa, team leader. Si Fai Yu Daozang, nakarating na sa Xian Temple, napapaligiran ng mga ninja, inaatake. Kumunat ang noo ni Chiling, walang magawa, hinawakan niya ang tulay ng kanyang ilong, habang nag-iisip. Itong magguro at disipulo. Isang asul na liwanag ang dumaan, lumikha ng magagandang hiwa. Sumugod si Wang Sheng sa harap, dumaan ng napakabilis. Lumikha siya ng isang arko ng liwanag, pilit na iniiwasan ang mga alagad. Nagpatuloy si Chiling sa pag-iisip. Bakit walang sino man ang nagpapatahimik sa iba? Pilit na itinutumba ni Wang Sheng ang mga alagad na iyon, ngunit mabilis silang tumalon, umiwas sa kanyang atake, nang may kasanayan. 2 sa mga alagad, ang sumubok na pigilan siya, gamit ang 2 espada, na may lamang lilang itim na liwanag. Nabigo, lumaban siya, ginamit ang kanyang teknik, itinulak palayo ang 2 alagad. Pagkatapos, pinalawak ni Wang Sheng ang kanyang teknik, lumikha ng hindi mabilang na mga daloy ng liwanag, itinulak palayo ang mga tao. Ang liwanag na iyon, sumiklab na parang isang asul na apoy. Tumayo siya sa harap ng apoy na iyon, ang tindig ay napakadangal. Pinindot ni Wang Sheng ang kanyang communication earpiece. Ang nasa kabilang linya ay agad na nagsalita. Wang Daozang, si Silent Daozang, na ibalik na sa base. Tumingin siya sa direksyon ng bundok, sa paanan ng bundok ay isang bahay, at sa bubong nito, ay naglalabas ng isang kakaibang berdeng liwanag. Nagpatuloy ang nasa kabilang linya. Si Silent Fairy, ay patuloy na naglilipat ng True Yuan sa kanya. Ngayon, stable na ang kanyang mga sugat. Pagkatapos marinig ito, na may seryosong mukha, sumagot siya sa nasa kabilang linya. Mabuti. Kung gayon, pwede na akong lumaban ng buong lakas. Ang sitwasyon sa panig ninyo, kumusta? Nang marinig ito ni Moyo, sumagot siya, tumawa siya ng may kasiyahan. Huwag kang mag-alala para sa amin. Kakatanggap lang ng balita, ang mga halimaw, sunod-sunod na umaatake sa bundok. Isang halimaw ang nagsalita, haha, ang tinatawag na righteous path, mga duwag pala lahat. Sumimangot si Shi Tianzang, naiinis, sinabi niya. Sa pagkakataong ito, ang gobyerno, sila mismo ang nagpahamak sa sarili. Gumawa ng ganito kalaking palabas, yung si Rufeng, pala ang especially iya. Hindi ko alam kung kumusta na si Kuya Sheng. Si Wai Jing, habang nakapikit at nagme-meditate, ay nagsalita. Ang mga masasamang cultivator, hindi rin naman sila tanga, mag-iimbestiga rin sila sa gobyerno. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, ang mga kilay ay unti-unting kumunat. Umaasa sila sa British Isles, para gumawa ng gulo, hindi malayong, ito ay lihim na pagkilos ng British Isles, laban sa atin. Tumalon si Shi Tianzang mula sa bubong, lumikha ng medyo malakas na ingay. Tama, pagkatapos ng gulong ito, pupunta tayo sa British Isles, babarilin natin siya ng 1 beses. Itinaas ni Liu Yunji ang isang daliri sa harap niya, sumenyas na tumahimik ang 2. Makinig kayo. Nagulat ang 2, nanlaki ang mga mata. Nagtanong si Shi Tianzang. Sumabog na. Munting Liuzi. 2 mahabang eroplano, na mukhang advanced, ang nagliyab, at lumipad, sa napakabilis na takbo. Pinaandar nito ang makina, nagpakawala ng mga missile mula sa likuran, at ibinagsak sa kagubatan. Walang pagbabago sa mukha si Liu Yunji, sinabi niya. Kanina, may malaking eroplano na dumaan. Bamantong hininga si Wai Jing, sumagot sa sinabi ni Liu Yunji. Wala rin namang paratrooper na nag-raid dito, para kumuha ng litrato. Diba? Agad na nag-anunsyo ang mga tao ng investigation team. Unang bugso ng pambobomba, tapos na. Mayroon pang 70% ng masasamang cultivator na buhay. Nagsisimula ng tumakas ang mga masasamang cultivator, kahit saan. Tiningnan ni Chiling ang malaking screen, at nagsalita. Ngunit, umaasa lang sila sa kanilang realm, para pilit na salagin ang pambobomba. Ang kanilang True Yuan, hindi magtatagal. Tumingala ulit siya, nagsalita ng may napakatibay na determinasyon.
Agad na simulan ang pangalawang bugso ng pambobomba. Hinding-hindi dapat hayaang makatakas sila. Agad silang sumunod sa utos ng team leader, pagkarinig pa lang. Opo, ang mga asul na liwanag, lumilitaw at nawawala, bumabalot sa buong lungsod. Malakas na yumanig ang lupa, na nagpabiyak sa lungsod. Bato at lupa, lumilipad kahit saan. Ang lungsod na ito, ay ang totoong Zen Temple. Ang mga mata ni Zen Master Rufeng, ay nagliwanag. Ginamit niya ang kanyang teknik, na nagpalakas pa lalo sa liwanag, itinulak palayo ang grupo ng tao. Nagpatalsik sa mga prayer beads ng isa sa kanila, kahit saan. Pagkatapos lipulin ang lahat ng tao, na may mayabang na tono, nag-utos siya sa mga alagad. Itapon niyo ang mga bangkay na ito, sa loob ng Demon Sealing Well. Pagkarinig nito, agad na sumunod ang mga alagad. Opo, nagpatuloy si Rufeng sa paggamit ng teknik. Lumikha siya ng isang malaking butas, sa paligid ng bakana ng balon, nagkalat ang mga bahagi ng katawan ng mga soang palad na biktima. Ang mga alagad, lahat sila ay nagsisikap na hilahin ang mga bangkay na iyon, pababa sa butas. Bumigkas siya ng amataba. Mabilis na inihagis ng mga alagad ang mga natitirang bahagi, pababa sa bakana ng balon. Habang gumagawa ng ritual si Yang Sect Master, sinabi niya. Sa oras na ito, hindi pa nakakalabas ng secluded cultivation si Senior. Seryoso ang mukha niya, mahigpit na magkadikit ang kilay. Sa ibaba, ang mga bahagi ng katawan, ay agad na hinigop pababa sa butas, na parang walang katapusan. Ano pa ang hinihintay? Sa kaibuturan ng butas, isang fox, na nakaselyo ng mga gintong kawad, na pumupulupot sa katawan nito, nakatayo sa isang plataporma. Sa ibaba, nagkalat ang mga bungo, ng mga sawimpalad na tao, na hindi pinalad na mapatay. Isang napakapangit na kamay, ang lumitaw mula kung saan. Iminulat ng fox ang mga mata nito, ay naglabas ng isang lilang liwanag. Isang sinag ng lilang liwanag, ang kumalat, agad na tumama paitaas sa kalangitan sa gabi. Ang lakas ng pagsabog nito, ay sobrang laki, na nagpadurog sa mga bato sa paligid, nagpatalsik sa isang grupo ng tao. Tumawa si Rufeng ng malakas, na may kasiyahan. Haha, tagumpay. Isang lalaki mula sa mga alagad, ang biglang nagsalita. Sect Master. Ang suporta ng kalaban, malapit nang pumatay dito. Si Rufeng, nakatayo doon, ang mukha ay hindi lumilingon, sa direksyon ng lalaki. Nagpatuloy siya. Kayo, mabilis na magtago. Humanap ng pagkakataon para umalis. Habang isinasakbat ang espada sa kamay, sinabi niya sa alagad. Pagkatapos ng trabaho, maliit na pinatak ng Zen Master ang dugo mula sa kamay niya, pababa. Gagamitin ko ang blood curse, para tulungan si Senior na makalabas ng secluded cultivation. Yung mga nagpapanggap na righteous path na iyon, tiyak na magiging bastos kay Senior. Sayang lang, ang junior na ito, mahina ang lakas, hindi masyadong makakagawa. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula kung saan. Isang tao ang biglang lumapit, at malakas na tinawag ang pangalan niya. Rufeng. Mabilis na sumugod si Wang Sheng papunta kay Rufeng, na may tinging puno ng galit. Ginamit niya ang magic, itinutok ang dulo ng espada sa kanya. Ziwei First Sword. Mula sa espada, isang sinag ng asul na liwanag, ang lumitaw sa harap ng mga mata, nakatutok diretso kay Zen Master. Ginamit din ni Rufeng ang kanyang magic technique. Nag-ipon siya ng internal force, na naging isang higanteng tao, na kamukha ni Buddha. Habang si Wang Sheng ay pilit na sumusugod sa kanya, tiningnan siya ni Rufeng, at ngumisi ng may pang-iinsulto. Gusto rin kita, ngunit, nagpakita ka ng killing intent sa akin. Hindi ko pwedeng panatilihing buhay ka. Ang higanteng tao, ay biglang iminulat ang mga mata. Kinontrol ni Rufeng ang higanti, nagbigay ng isang malakas na suntok, diretso sa kinatatayuan ni Wang Sheng. Sinabi niya, mamatay ka na. Mabilis na tumalon si Wang Sheng sa likod ng estatwa, at ginamit ang teknik kay Rufeng. Tumingin si Rufeng sa direksyon niya, sa kamay niya ay may hawak na isang bowl ang nagliliwanag, sa loob ay may isang bulaklak ng lotus. Mabilis na ginamit ni Wang Sheng ang kanyang teknik, iwinasiwas ang talam ng espada kay Rufeng. Dalawang higanti sa likod ni Wang Sheng, ang biglang lumitaw, nagtangkang sumuntok sa kanya. Dahil sa mabilis niyang reflexes, agad na lumingon si Wang Sheng, para gumanti sa dalawang higanti. Ang suntok, ay nagdulot ng malaking pinsala, na nagpadurog sa mga bato sa paligid.
Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, naisip ni Rufeng. Hindi pwedeng makipagtagalan pa sa batang ito. Lumikha siya ng isang bulaklak ng lotus, at sumakay dito, nagbabalak tumakas. Nagpatuloy si Rufeng sa pag-iisip. Humanap ng pagkakataon, mabilis na umalis. Sa sandaling ito, si Rufeng ay lumipad na, malayo na sa lupa. Sa ibaba, si Wang Sheng ay pilit pa ring lumalaban, sa dalawang higanti kanina. Naisip niya, hanggat magising ang Ancient Demon. Ang lilang liwanag, ay patuloy pa ring nagniningning sa kalangitan, napapalibutan ng maliliit na kislap. Bato at alikabok, lumilipad kahit saan. Sobrang nagulat at natarante si Rufeng. Huwag mong sabihin, siya. Ang mga lilang itim na liwanag, ay naglaho lahat, nag-iwan lang ng fox kanina, na nakaselyo. Ang mukha nito, ay nagsimula ng magkaroon ng mga bitak. Ang mga mata ng fox, mula sa pagiging blanco, ay nagkaroon ng mas maraming buhay. Ang itim na pupil, na may pulang kulay, mukhang napaka-demonyo. Ang lilang liwanag, ay biglang damaloy. Nagpatuloy si Rufeng sa pag-iisip. Lahat ng taong naririto, ay mamamatay dito. Ang liwanag na lumalabas mula sa butas, ay nagpaliwanag sa buong kalangitan. Ang mga bato sa paligid, ay natulak hanggang sa magbago ng anyo. Si Rufeng ngayon, ay nakalipad na ng malayo, medyo mataas na mula sa lupa. Sa isang iglap, ang liwanag na iyon, ay hinigop ang lahat sa paligid, na parang isang buhawi. Lumaki ito, at nagsimulang manayro sa paligid. Naisip ni Wang Sheng, at tumingala sa direksyon ng buhawi. Ang Demon Sealing Well, nilalamon na naman ang Yuan Qi ng langit at lupa sa paligid. Tiningnan niya ito, na may napakaseryosong mukha. Nahulaan niya, nasira na ng Ancient Demon ang selyo. Habang pilit na lumalaban si Wang Sheng sa dalawang alagad, nag-iisip. Nasira ng Ancient Demon ang selyo. Sa sandaling ito, ang higanting iyon, ay walang tigil sa pagsigaw. Pinagmamasdan ang sariling obra maestra. Hindi mapigilan ni Rufeng ang tuwa. Sinabi niya, naging matagumpay ang malaking plano. Lumipad si Rufeng papalayo ng papalayo. Sumigaw siya, ngayon, ang araw ng katapusan, ng mga nagpapanggap na righteous path na tulad ninyo. Tumapak si Wang Sheng sa tumpok ng mga bato sa ibaba, tumingala kay Rufeng. Ang mukha ni Wang Sheng, ay biglang naging seryoso, ang mga mata ay puno ng killing intent, sumulyap kay Rufeng. Ginamit niya ang magic, tumama sa pisngi niya. Kumunat ang noo niya, nagngangalit ang ngipin, nagpapakita ng pagkainis. Ang malaking prayer bead sa leeg ni Rufeng, ay naputol. Sa mukha siya ng dugo, nagpatuloy si Wang Sheng sa paggamit ng teknik, maraming sinag ng asul na liwanag, ang sabay-sabay na lumitaw, lumikha ng mga hiwa. Sinasadyang kontrolin ni Wang Sheng ang mga hiwa, papunta sa malaking lotus flower. Ang bulaklak, ay naduraj. Na nagpawala ng balanse kay Rufeng, nahulog siya pababa. Galit na galit si Rufeng, ang mga mata niya ay puno ng ugat ng dugo, ang mukha ay puno ng mga ugat. Ikaw, sigaw ng Heavenly Master, gusto mong mamatay kasama ko dito. Habang nagsasalita, lumapag siya sa lupa, ng mahinahon, at tumayo kaharap si Wang Sheng, sa kabilang dulo. Nagpatuloy siya, mga kamay ay nasa likod, ang mukha ay nagpapakita ng panganib. Ang Ancient Demon na ito, ako ang nagpakawala, sinipsip na niya ang 3 patak ng aking essence blood, hindi niya ako kayang patayin. Naalala ni Wang Sheng, ang kanyang guro, gula-gulanit ang damit, sinaksak ng espada, sa kaliwang dibdib, dugo ay dumadaloy. Ang galit sa puso niya, ay umaapaw, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi, nagngangalit ang ngipin, dugo ay dumadaloy pababa sa panga. Bumigkas siya ng incantation, na may determinasyong, patayin siya. Patayin ang demonyong mungheng ito. Hindi mabilang na mga malalakas na sinag ng liwanag ang sunod-sunod na lumabas. Patungo kay Rufeng. Hawak niya ang bowl ang may lamang bulaklak ng lotus habang mahusay na umiiwas sa mga atake ni Wang Sheng. Nagsalita siya. Talaga bang iniisip mong mapapatay mo ako? Biglang, ang bowl ang may magic power sa kamay ni Rufeng ay nahigop papasok sa buhawi. Nagulat si Rufeng. Tumingala siya sa direksyon ng buhawi na may pagkabigla at naisip. Sira na. Ang Ancient Demon, sinisip-sip niya ang Yuan Qi ng langit at lupa. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga paa. Lumipad pataas. Nagpatuloy siya sa pag-iisip. Pati ang magic power ko, nilalamon din. Parang nagngangalit si Rufeng. Lumabas ang mga ugat sa buong katawan niya.
Isang pananggalang ang lumitaw. Bumalat sa buong katawan niya. Naisip niya, hindi pwedeng makipagtagalan pa sa batang ito. Kailangang patayin siya agad at umalis. Pagkatapos mag-isip, sumigaw siya ng malakas. Gusto mong makipagpalit ng buhay sa akin. Akala mo takot ako sa iyo. Ako, nag-cultivate mula 3 taong gulang. Ngayon, narating ko na ang Golden Core Realm. Kumunat ang noo ni Wang Sheng. Nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nagpatuloy si Ru Feng sa pagsasalita. Sa kamay ko, hindi mabilang na mga ari-arian. Ang Yin-Yang Myriad Things Sect, sa kamay ko, narating na nito ang tuktok ngayon. Ang mga lilang itim na sinag ng liwanag, ay pumilipit at nagsama-sama, bumuo ng isang napakakakaibang hugis sa kalangitan. Nagpatuloy si Ru Feng sa pagsasalita at sumugod kay Wang Sheng. Isang munting Daoist na swerte lang, bakit ka makikipagpalit ng buhay sa akin? Ngunit sa sandaling ito, hindi niya napansin, ang mga sinag ng liwanag na iyon, ay nagtipon na at naging isang siyam na buntot na fox. Tumingala si Ru Feng na may mga matang puno ng takot. Si Wang Sheng ngayon, ay nakatingala na rin, na may pagtataka. Biglang iminulat ng fox ang mga mata, ibinuka ang malaking bibig nito. Ang higanteng halimaw, ay mabilis na sumugod sa kinatatayuan ni Ru Feng, mukhang napakabangis. Ang mga lilang itim na sinag ng liwanag, ay mabilis na bumalot sa paligid ng katawan ng Zen Master. Kahit anong pilit niyang lumaban, ginamit ng fox ang internal force nito, nagpakawala ng mga atake kay Ru Feng. Humingi siya ng tulong. Senior, masyadong malakas ang atake, na nagpasuka sa kanya ng dugo. Sinabi niya. Junior, ang nagpakawala kay Senior. Dugo ay tumalsik kung saan-saan. Si Ru Feng ngayon, ay naghihingalo na lang. Ngunit, nahulog siya. Agad. Ang dugo niya ay kumalat kahit saan. Nang makita ito, tumayo si Wang Sheng doon, nakatingin na may mukhang tulala. Biglang, isang sinag ng gintong liwanag ang kumislap sa kalangitan, nagtaboy sa maitim na chi. Tumingala ang fox, ang mga matang nagliliwanag na puno ng kakaibang anyo, tumingin sa langit. Nanlaki rin ang mga mata ni Wang Sheng, na may itsurang puno ng pagkamangha. Napanganga siya. Isang sinag ng gintong kahel na liwanag, ang tumama diretso sa lupa, na nagpabitak dito. Nagngalit si Wang Sheng ng ngipin, pinaikit niya ang mga mata, pilit na pinapanatili ang balanse. Ang malakas na sinag ng liwanag na iyon, ay nagmula sa spaceship sa kalawakan. Patuloy itong nagpapakawala ng mga sinag na iyon, pababa sa higanteng halimaw, na nagdulot ng malakas na pagyanig, na nagpayanig ng husto sa lupa. Dahil sa sobrang lakas ng puwersa, nawalan ng balanse si Wang Sheng. Bumagsak siya sa lupa, pilit na itinutukod ang kamay sa lupa. Naisip niya, Sky Sword, sobrang lakas ng puwersa. Kapag sumabog ito, tiyak na hindi ko mapipigilan. Ang fox, pinipigilan pa rin, ng sinag mula sa spaceship. Si Wang Sheng ngayon, ay ginamit na ang kanyang magic. Mabilis siyang tumayo, agad siyang nag-isip. Samantalahin ang kaguluhang ito muna, humanap ng pagkakataon para kumilos mamaya. Usok ang lumabas mula kung saan. Tumayo si Wang Sheng sa tabi ng butas, tumingala, tulala. Bigla, ang liwanag na iyon, ay tumama sa kanya. Tumingala si Wang Sheng, nagulat. Ang malaking sinag ng liwanag na iyon, ay nagliwanag, nagpaliwanag sa buong kalangitan sa gabi, sa madilim na espasyo. Ang abot ng Xian Temple, si Santong, ay walang tigil na ginigising si Wang Sheng. Munting kaibigan, nahihirapang iminulat ni Wang Sheng ang mga mata. Marahil ay may kaunting aftershock pa, noong nahulog ako sa relic ni Old Ancestor Shushan. Munting kaibigan, nagtanong siya. Ikaw ba ay disipulo ng Shushan? Tiningnan ni Wang Sheng ang bilog na bagay na nagsasalita sa harap niya, hindi niya mapigil ang magulat at tuluyang magising. Lintik, itong bagay na kasing laki ng baw. Biglang naramdaman ni Wang Sheng na ang malaking relic sa harap niya, ay medyo pamilyar. Hindi kaya, naalala niya ang sinabi dati sa pagitan nila ng guro, na panganga siya sa gulat. Ito ang relic na sinabi ni guro dati. Oo. Agad na inilabas ni Wang Sheng ang kanyang token, sinabi. Junior, ay kalahating disipulo ng Shushan. Sa token, nakasulat, Honorary Elder for Life, Daoist Title Wang Feiyu. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi ang dahilan kung bakit niya nakuha ang token. Ito, noon, ibinigay ng Shu Mountain Sword Sect sa Junior. Nagulat ang abot dito.
Bumulong siya. Honorary Elder for life. Kaya, tumango-tango ang abbot, humanga. Ang Shushan, nakasabay na rin pala sa panahon. Nag-fist salute si Wang Sheng, yumuko, sinabi. Senior, unahin nating ayusin ang demonyo, iyon ang mahalaga. Hindi niya mapigil ang mainis. Ikaw ang demonyo. Iyon ay isang immortal beast, na inaalagaan ng mongheng ito. At nagdagdag pa ang abbot. Siyempre, dahil sa ilang bagay, ang kanyang kondisyon ngayon, ay hindi maganda. Ngunit huwag kang mag-alala, iniwan ng mongheng ito ang relic dito, para agad siyang malaw. Ngayon, bumalik na ang Yuan Qi ng langit at lupa, ilang taon na, bakit ang cultivation mo, ay nasa Spirit Void Realm pa lang? Isang munting Spirit Void Realm, ang lakas ng loob na lumapit, para harapin ang aking little Hylian, na nakapasa na sa tribulation. Ngunit, ang iyong sword intent, ay medyo magaling din. Pagkarinig nito ni Wang Sheng, nawalan siya ng masabi, naisip niya. Itong taong ito, noong nabubuhay pa, marahil ay tipo na madaldal. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi niya mapigil ang magtaka. Dati, desperado kang nakipagpatayan, sa peking mongheng iyon, para ba maghayganti, para sa Golden Core Daoist, dati. Tumango si Wang Sheng. Ang taong iyon, ay guro ng junior. Sumagot ang abbot, paggalang sa guro at pagpapahalaga sa Dao, kapuri-puri ang ugali. Ang mahalaga, ay may pagiging mapusok. HMM. Ang edad ng katawan, mahigit 20, may Yuan Qi ng 6 na taon, na kayang maging Void Core. Pagkasabi nito, lumipad siya, bumuo ng tatsulok sa harap ni Wang Sheng, nagpapahiwatig ng papuri. At mayroon pang sword intent, ng Heavenly Sword, sa kabaligtaran, maituturing na hindi masama. Narinig ni Wang Sheng ang papuri niya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naisip niya, Senior, hindi naman kayo naghahanap ng manugang. Mabilis na naglabas ng gintong liwanag ang relic. Kalmadong sinabi ng abbot kay Wang Sheng. Ituring mo itong isang pagkakataon mo. Pagkatapos, agad siyang nag-transform, sa kanyang orihinal na anyo, sa harap ni Wang Sheng. Ang potensyal mo, ay hindi mahina, hindi rin maituturing na insulto kay Hylian. Pagkasabi nito, itinuro ng abbot si Wang Sheng, at nagbigay ng kahilingan. Halika, munting kaibigan, gumawa ka ng panunumpa. Paglipat ng eksena pabalik sa lugar ng labanan. Ang kondisyon ni Hylian, ay hindi maganda. Ang boses ng commander ng grupo ni Qiling, ay patuloy na umalingaw-ngaw. Target hit, target hit. Sky Sword replenishing energy, remaining over 70%. 3 minutes until launch platform complete, cooling down. Currently obscured by smoke and dust, cannot accurately determine target situation. Unti-unting gumapang si Hylian mula sa mga guho, sa katawan niya, puro dugo. Muling umalingaw-ngaw ang abiso. Target detected. Target is heavily injured. Ang kamay niyang puno ng dugo, biglang gumaling, bumalik sa orihinal na estado. Isa sa grupo ang nagulat na nagsabi. Hindi tama. Ang sugat niya, naghihilom. Mabilis na nagbago ang utos mula sa itaas. Lock onto the target immediately. Provide accurate coordinates for Sky Sword. Isa sa grupo ni Qiling ang nagtanong. Team Leader Qiling, kailangan ba ang final authority? Sumagot si Qiling. Hayaan ang mga cultivators na bumili ng oras para sa Sky Sword. Hindi pa umaabot sa punto na kailangang gamitin ang huling paraan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Kung pati ang huling galaw, ay hindi mapatay itong ancient demon. Tiningnan niya si Hylian, ngayon ay napapaligiran na ng 3 grupo ng tao, napilitan siyang umurong. Iginiit ni Qiling, iyon na ang tunay na kawalan ng pag-asa. Si Hylian, na napilitan ng husto, ay sobrang nagalit. Nagngalit siya ng ngipin, tiningnan sila. Pagkatapos, tumingala si Hylian, umungol, at nagpakawala ng galit. Tinaboy ang lahat ng teknik na paparating sa kanya. Isa sa grupo ni Qiling ang sumigaw ng malakas. Lahat ng tao maliban sa Golden Core Realm, umalis na. Ang paligid na lugar, kumalat. Baka, itong demonic beast, ay naging immortal na. Baka hindi siya mapatay ng nuclear bomb. Ang mga naroon, nang marinig ito, ay nagulat at natakot. May ilan pang nag-isip na umatras. Bigla, mula sa malayo, naramdaman nilang lahat, ang isang makapangyarihang karakter, na papalapit. At isang boses, ang patuloy na tumatawag sa pangalang. Hylian. Hylian. Si Wang Sheng, ay lumitaw.
Sa katawan niya ngayon, ay naglalabas ng aura, ng unang abot ng Xian Temple, si Santong. Na nagpatulala kay Hilian. Nang makita ang Kara rating, na siya, ang mga tao sa grupo ni Chiling, ay nakahinga ng maluwag. Faiyu. Ang batang ito, ang tibay ng buhay. Hindi ba't dapat tumakas na siya? Bakit lumapit pa sa harap ng Ancient Demon? Pagkatapos noon, humarap si Wang Sheng kay Hilian, mahinahong pinayuhan ito. Hilian, huwag kang gumawa ng malaking pagkakamali. Sa ilalim ng nanlalaking mata nito, nagpatuloy si Wang Sheng. Naghintay ako ng 1,000 taon, para lang sabihin sa iyo, ang katotohanan noon. Nang marinig niya ang tungkol dito, yumuko siya, na parang naintindihan na. Isa sa grupo ni Chiling ang kumunat ang noo, nagsalita. Senior, pakiusap, pakalmayin niyo na ang Immortal Beast. Ang ngayon, ay hindi katulad ng dati. Kung talagang kumilos ang bansa, ang bundok na ito, ay magiging patag sa isang iglap. Narinig ito ni Wang Sheng, pinakalma siya. Huwag kang magpanik, matagal na siyang natutulog, ang galit sa puso niya, ay nawala na ng malaki. Sinabi ni Wang Sheng sa kanila. Ako na mismo ang aalo sa kanya. Pagkasabi niya nito, si Hilian sa harap niya, ay nag-transform sa anyong tao. Lumuhad siya, nag-fist salute, yumuko, na parang alam na ang pagkakamali. Inilagay ni Wang Sheng ang kamay sa ulo niya, sinabi. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Pinoprotektahan lang nila ang kapayapaan dito. Hilian, huwag kang matakot. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa lahat. Ako, ang unang abot ng Xian Temple, si Santong. Ang fox na ito, ay hindi isang demonyo, hindi pa siya nakapanakit ng mga nilalang. Sa huli, sa harap ng lahat ng tao, taimtim na nakiusap ang abot. Pakiusap po sa inyo, mga benefactor, maging mahinahon kayo. Ngayon, ang anino ng abot, ay lumitaw sa kanya, sa paligid niya ay nagliliwanag. Hinaplos ni Wang Sheng ang ulo ni Hilian, naisip. Ang demonyo sa puso ni Hilian, ay dahil lang sa isang bahagi ng sama ng loob. Ako, tinanggal ko ito para sa kanya ng mahigit 300 taon, hindi ko pa rin matanggal. Siya, para sa akin, ay parang anak. Ako, pinutol ko ang sarili kong cultivation, para rin protektahan siya. Si Wang Sheng, sa anyo ng abot, hawak ang bowl ang nagliliwanag. Naisip niya pa, mamaya, ang relic na ito, ay ipapasok sa katawan ni Hilian, para siya at ikaw ay magkaroon ng a life and death great seal. Kung ang kanyang demonic nature, ay muling lumitaw, ikaw, gamit ang great seal, ay makokontrol ang kanyang life soul. Mapipigilan siyang maghasik ng lagim. Pagkatapos mag-isip, naalala ni Wang Sheng ang usapan nila ng unang abot ng Xian Temple. Senior, tiwala po kayo sa akin. Sumulyap sa kanya ang abot na may seryosong mukha. Sa ganitong disposisyon mo, sapat na. Gumawa ka ng panunumpa sa akin. Sinabi niya. Una, hindi mo pwedeng pilitin si Hilian, na gawin ang anumang bagay na ayaw niya. Pangalawa, sa hinaharap, kung magiging immortal ka, kailangang gawin mo ang lahat, para tulungan siyang alisin ang demonic nature, ibalik ang kanyang ilusyon, ng Chansi Santong Temple. Pangatlo, kung si Hilian, ay muling maging demonyo, gawin mo ang lahat para ibalik ang kanyang katinoan, hindi direktang sisirain ang kanyang life soul. Siya, na may mukhang tulala, puno ng mga gallows, ay itinaas ang kamay, 3 daliri, bilang simbolo ng panunumpa. Sumagot siya. Junior, naiintindihan ko. Ngumiti ang abot. Itinaas niya ang kamay, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kamay niya. Amataba, sumunod ka sa akin. Isang sinag ng liwanag ang dumaan, nagpaliwanag sa buong espasyo, mukhang mainit at maliwanag. Isang iglap lang, si Wang Sheng at siya, ay lumipat na sa ibang lugar. Dito, napapalibutan ng mga kulay rosas na ulap. Nagtanong si Wang Sheng sa abot. Ang lugar na ito, ay... Umupo siya, at dahan-daang sumagot. Ang lugar na ito, ay ang heavenly abode ni Hilian, isa ring lugar kung saan nakalagak ang kaluluwa. Ang iyong realm, ay mababa pa, hindi ka pwedeng lumalim. Ang abot, habang tinitingnan si Hilian na nakakulot sa kanyang kandanggan, ay ngumiti ng may kabaitan, at hinaplos ang maliit na fox. Si Hilian, buong katawan ay nakakulot. Ang maliit na fox, bahagyang gumalaw, ang mga mata ay nakapikit pa rin, mukhang masarap ang tulog. Naglabas siya ng mahinang ungol. Nagpatuloy ang abot sa pagbilin kay Wang Sheng. Hilian, sa hinaharap, sumunod ka sa Wang Immortal na ito.
Sa hinaharap, kapag naging immortal siya, siya mismo ang mag-aalis ng demonic root para sa iyo. Tumingin siya sa ibaba, na may seryosong mukha. Sa oras na iyon, pwede mo nang hanapin ang kinaroroonan ni Qinglin. Tiningnan siya ni Wang Sheng na may pagtataka. Naisip niya, Qinglin, hindi kaya isa siya sa mga senior noon na sumama sa mga immortal sa ekspedisyon. Nagpatuloy ang abbot, ginamit ang kanyang internal force kay Hilian. Pagkatapos ay tiningnan ito ng may kabaitan. Buong buhay ko, napakaraming tao ang nakilala ko. Hindi ako magkakamali, nakakalungkot. Oras na, medyo may panghihinayang ang tono niya. Nanlaki ang mga mata ng Fox. Nagpapakita ng matinding pagtataka. Lumikha ang abbot ng isang bola ng liwanag na bumalat kay Hilian. Nagpatuloy siya, noon, tayong tatlo, masayang naglalakbay sa mundo. Nagkaroon ka ng damdamin para kay Qinglin. Ibinigay niya ang bowl ang naglalaman ni Hilian sa kamay ni Wang Sheng. Inabot din ni Wang Sheng ang kamay para tanggapin ito. Agad siyang nagsalita, ngunit si Daozang Qinglin, dahil sa bigat ng responsibilidad bilang sect master ng sword sect, hindi makasagot. Ito ay talagang isang bagay na nakakapanghinayang. Sa wakas, nahawakan na ni Wang Sheng ang kulay rosas na bowl ang naglalaman ng maliit na fox. Sinabi ng abbot, nang maglaon, nagpa siya ang mga immortal na lipulin ang lahi ng mga demonyo. Walang magawa si Qinglin kundi ikaw mismo ang selyuhan. Ang liwanag mula sa bola ay napakasilaw. Naglabas ito ng hindi mabilang na sinag ng liwanag na nagpaningkit sa mga mata ni Wang Sheng. Nagpatuloy ang abbot, bago umalis, paulit-ulit siyang nagbilin. Ang bola ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag na bumalot sa buong espasyo. Nagpatuloy siya, hintayang lumipas ang bagyo. Sa kakapakakawalan, nakakalungkot. Sa huli, hindi ko rin nagawang alisin ang demonic nature para sa iyo. Si Hilian, mula sa anyong maliit na fox, ay naging tao na ngayon. Lumuhad siya sa harap ni Wang Sheng. Nag-fist silot at yumuko ng may paggalang. Ang mga salita ng abbot ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang lingchi ni Hilian ngayon ay bumalik na. Ang bola na nagdulot sa iyo ng panghihinayang hanggang ngayon. Si Wang Sheng, na may malungkot na mga mata, ay tumingin sa bolang iyon. Hawak niya ang bola sa kamay. Ang mukha ay tulala. Ang imahe ng abbot ay lumitaw na puno ng dignidad. Tumingala si Wang Sheng sa kanya na may mukhang puno ng paggalang. Puno ng determinasyon. Sa ibaba ay si Hilian. Nakatingin din sa kanya. Sa Peking Zian Temple, ang investigation team ay pilit na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang mga masasamang cultivator na iyon, umatras na. Bilisan nyo. Pigilan sila. Buong lakas na umatake. Sa ibaba ay isang malaking pananggalang na hugis arco. Sa kalangitan sa gabi, lumitaw ang hindi mabilang na mga kislap. Ang investigation team ay paspusang lumalaban sa mga kasuklam-suklam na halimaw. Ang mga sinag ng liwanag na lumalabas mula sa likod nila ay patungo sa mga halimaw. Hindi rin nagpapatalo ang mga halimaw. Sunod-sunod nilang pinakawalan ang kanilang mga teknik sa investigation team. Isang halimaw ang nagsalita, hindi ba't sinabi niyang sect master na gusto niyang pakawalan ang ancient demon? Bakit ang mga righteous path na ito, ay hindi man lang pinapansin ang panig na iyon? Bigla, ang martial uncle ni Shi Tianzang at ang lalaking nakatayo sa tabi, ay nagbago ang ekspresyon ng mukha. Mula sa kalangitan, lumitaw ang isang malaking pulang simbolo. Dumiretso ito pababa sa lugar ng pananggalang. Isang malaking pulang sinag ng liwanag ang tumama, na may napakatinding lakas ng pagkasira, na nagpatalsik sa mga bato. Ang mga malabong pulang kislap, ay patuloy na lumilitaw at nawawala, mukhang napakakakaiba. Pagkatapos ng aftershock ng liwanag kanina, sa ibaba, sa lugar kung saan nagtatago ang lalaki at ang guro ni Shi Tianzang, umuusok, puno ng gallows ang buong katawan. Nagsalita ang lalaki. Nagtanong, ano to? Sumagot agad ang guro ni Shi Tianzang. Kanina, nakita ng mongheng ito, sa langit, may tao. Sa langit, lumitaw ang anino ni Hilian, ginagamit ang internal force, sa tabi niya ay si Wang Sheng, pareho silang nakalutang. Nagsalita siya kay Wang Sheng. Seryoso ang mukha, ang mga mata ay nakatingin sa ibaba. Napigilan ko na ang mga munting cultivator na ito. Ang aking heart demon, ay hindi pa naalis. Kung kikilos pa ako, baka hindi ko makontrol ang demonic chi, muling mahulog sa pagiging demonyo. Agad na sumagot si Wang Sheng kay Hilian, na may pagpapasalamat.
Maraming salamat, Senior. Ang susunod na bagay, ipaubaya niyo na sa amin. Tiningnan niya si Wang Sheng na may matalas na mga mata at sinabi. Ang buhay ko ay nasa kamay mo, hindi kailangang maging magalang sa akin. Napilitang ngumiti si Wang Sheng habang kinakamot ang pisngi, naisip. Kung titingnan lang sa labas, malamig, pero ang boses, malambot at banayad. Ganito, kaya rin niyang tapatan, ang cultivation at Dao Heart ni Dao Zhang Qinglin, talagang hindi siya ordinaryong tao. Sa wakas, naging bughaw na ang langit, napapalibutan ng mga nagniningning na bituin, at ang kapayapaan ng gabi. Sa labas ng bahay, sa loob ng bahay, si Hilian ay nakaupo ng maayos sa gitna, sina Shi Tianzang at Wei Jing ay nakaupo sa sulok ng bahay, makikita sa kanila ang pag-aalinlangan, nakatingin sa direksyon ni Hilian. Si Wang Sheng ay nakatayo sa kaliwa, habang tinitingnan siya, nag-iisip. Maglakbay ng daan-daang milya, sa isang iglap lang, itaas ang kamay, isang galaw, napigilan ang lahat ng ilang daang cultivator. Katawang half-immortal, pusong half-demon. Ito, ang human-shaped nuclear bomb, na pwedeng sumabog anumang oras. Tinitigan ni Wang Sheng si Hilian ng mabuti, nagpatuloy siya sa pag-iisip. Ang buhay at kamatayan ng ganitong expert ay nasa kamay ko. Ang bigat ay parang bundok. Bigla, ang mukha niya ay bahagyang nagpakita ng gulat, nanlaki ang kanyang mga dilaw na mata. Si Mo Wangsuan ngayon ay kara-rating lang. Tumingala siya, tiningnan si Wang Sheng na may mukhang hindi gaanong nagulat. Naglabas siya ng isang tunog. Magsasalita na sana si Wang Sheng, ngunit mabilis siyang pinutol ni Mo Wangsuan, biglang tumakbo, at yamakap sa kanya. Senior sister, tumingin si Wang Sheng sa kanya, na may mga matang mapagmahal, nagpapakita ng kabaitan. Ang mukha ni Mo Wangsuan ngayon, ay puno ng luha. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata. Habang tinatapik ni Wang Sheng ang balikat niya ng marahan, sinabi niya sa isang tono na puno ng pagmamahal. Ayos na. Senior sister, mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid na babae, niyakap, at tiningnan siya, na may mga matang puno ng pananabik. Nangako siya, sa hinaharap, hindi na mangyayari ang ganito. Pagkatapos ng labanang ito, maliban sa Yin Sect Master, ilang masasamang cultivator na leader, ay nahulog lahat sa bitag. Ang mga masasamang tao, ay mabilis na nahuli lahat. Dahil kay Hilian, ang proseso ng paghuli sa masasamang cultivator ay naging napaka-maayos. Ang mga tao ay nagbabantay, nag-e-escort ng mga kriminal. Ngunit ang pag-asikaso sa kaso ni Hilian ay naging pinakamalaking sakit ng ulo ng investigation team. Si Hilian ay narating na ang half-immortal realm. Ang gobyerno, syempre, hindi palalampasin ang ganito kalakas na puwersa. Nahihirapang nagpaliwanag si Wang Sheng. Mga kasama, ginamit ko na ang aking Great Dao, bilang panunumpa, hindi ko pipilitin si Senior, na gawin ang bagay na ayaw niya. Pagkasabi nito, napasimangot siya, napangiti ng mapait. Gusto niyong ipasa ang problemang ito sa akin. Walang pag-asa. Bigla, isang hikbi mula sa likuran, ang nagpagulat kay Wang Sheng. Si Little He, kalahating nakaupo, kalahating nakaluhod sa lupa, tanging ang gulag-ulanit na damit, luhaan, tumingin sa kanya. Ngayon, sa iyo lang ako pwedeng umasa. Pati ba ikaw, ayaw mo na rin sa akin? Pinagpawisan si Wang Sheng. Senior, hindi pa tayo gaanong magkakilala. Niyakap niya ang noo, malungkot, sinabi sa sarili. Ang pagsabi nito, ay hindi maganda ang epekto. Kasabay nito, si Mo Wangsuan, mula sa likuran ay lumapit, ngumingisi ng may katusuhan, tiningnan siya. Si Wei Jing, na nakatayo malapit, ay nagsalita. Taba. Faiyu, ang bagay na ito, sa totoo lang, hindi kailangang masyadong ipasa. Sumingit din si Liu Yunji. Faiyu, ngayon, itong senior na ito, talagang kailangan ng taong mag-aalaga. Si Shi Tianzang, nang makita ang magandang babae sa harap, ay hindi mapigil ang ma-excite, tumakbo palapit, sumisigaw, itinaas ang kamay, nagbo-volunteer. Kuya Sheng. Nang makita ang mukha niyang parang papatay, mabilis na naintindihan ni Shi Tianzang, nagkunwaring walang nakita. Sa tingin ko, ang panahon ngayon, hindi masama. Pagkasabi nito, ngumiti pa ng parang tanga. Kinaumagahan, naayos na ng lahat ang tungkol kay Senior Hilian. Pansamantalang, sumama siya kay Wang Sheng at Senior Sister, sa isang vilya sa labas ng lungsod.
Pagkatapos, marahil, hintayin ang plano ng Ancient Demon na hikayatin ang masasamang cultivator, maituturing na may medyo kasiya siyang resulta. Ngunit, natalo ang mga masasamang cultivator, mas lalong natiyak ng lahat, ang relasyon ng masasamang cultivator at ng British Isles. At ang mga Taoist sects, ay puno rin ng galit sa kanila, nagbabalak bumuo ng grupo, papunta sa British Isles para maghiganti. Ngunit, mukhang pinayuhan ng gobyerno ng dakilang bansa, na antala ng matagal, hindi pa rin makakilos. Hindi mapigil ang magulat ni Shaoli, Moyu. Ang British Isles, sila ba ang Wa country? Tungkol sa magic artifact, habang nagsasalita, humanga siya. Hindi ba, itong cellphone ninyo, talagang espesyal? At saka, pwede pang bawat isa ay mayroon. Binuksan ni Mo Wangsuan para sa kanya, ang camera function. Kung tutuusin, si Xiaolian, Hilian, ay mula sa nakaraang henerasyon, kaya sobrang nalilito siya sa mga bagay na ito. Ngunit agad, nakaramdam siya ng excitement nang makita ang sariling imahe sa camera. Nang makita ang sariling magandang mukha, ang mga mata ni Xiaolian, ay hindi mapigil ang magniningning. Agad, siya at si Mo Wangsuan, ay sabay na nagpicture, walang tigil, gumagawa ng iba't ibang pose. Si Wang Sheng, nakaupo sa tapat, tumingin, nagbabala ang kalooban niya. Isa na namang nahuhumaling. Paglipat ng eksena sa umaga, mabilis na pumunta si Wang Sheng sa ospital, para bisitahin ang kanyang guro. Sumama rin si Mo Wangsuan at si Xiaolian. Ngunit hindi sila pumasok sa loob, kundi sumisilip lang sa labas. Tiningnan siya ni Qing Yanzi, bahagyang ngumiti, hindi mapigil ang magtaka. Xiao Sheng, yung si Zen Master Santong, bakit hindi kanya binigyan ng kaunting benepisyo? Inabot niya ang isang mansanas, mapagkumbabang sinabi. Nandyan si Senior Hilian, sa tabi para mag-alaga, ang benepisyong ito, sapat na. Hindi mapigil ang masiyahan ni Qing Yanzi. Magaling. Sa hinaharap, kung apihin ako ng tao, sasabihan kitang dalhin mo itong dakilang Diyos na ito. Medyo haggard ang mukha niya. Ikinwento ni Qing Yanzi. Si Xiniang Mo, malapit nang magbitiw sa tungkulin. Sa wakas, makakapag-relax na rin ako ng kaunti. Sinabi ni Wang Sheng ang kanyang pagdududa. Guro, baka hindi makapagbitiw si Xiniang. Nagtatag na ang gobyerno ng isang bagong departamento, kasama ang monitoring team, para bantayan ang isa't isa. Sa totoo lang, isa lang itong paraan, para bawiin ang isang bahagi ng kapangyarihan ni Xiniang. Sa totoo lang, hindi naman ito lingid sa kaalaman ni Qing Yanzi, ngunit nang marinig mula sa bibig ni Wang Sheng, lalo pang tumibay ang ilang kasiguraduhan. Napabuntong hininga siya, pagkatapos, habang hawak ang isang piraso ng kahel, luha ay maikli. Luha ay mahaba, nakikita ang masayang buhay na paparating, ang bibig ay nawala na lang basta. Napangiti si Wang Sheng, inalo. Guro, ang mga magagaling, ay pagod. Sa cultivation world, hindi rin gaanong karami ang makakapagbigay pansin sa parehong cultivation, karera, at pag-ibig. Nang marinig ito, napabuntong hininga siya ng pagod, sumandal sa unan. Hayaan na nga, si Xiniang Mo, hindi rin naman pwedeng isakripisyo ang buhay para sa bansa habang buhay. Hintayang hamina ang kanyang ambisyon, dadalhin ko siya para magtago sa malalim na kagubatan. Sa halip, ikaw. Habang nagsasalita, kinuha niya ang cellphone. Kasabay ding tumunog ang cellphone ni Wang Sheng. Ito ay mensahe mula kay Qing Yanzi. Sinabi niya, tingnan mo agad ang cellphone. Hindi naman sa pakiramdam niya, na sa harap ng senior, hindi ligtas ang voice transmission. Dito tayo mag-usap. Hindi mapigil ang maging interesado ni Qing Yanzi, nagtanong sa kanya. Itong senior na ito, ngayon, single ba siya, o balo? Ikinwento ni Wang Sheng. Ngayon, si Daozang Qinglin, buhay o patay, hindi pa alam. Ang bagay na ito, mahirap sabihin. Pagkasabi nito, medyo nakonsensya rin siya. Ngunit guro, pagkatapos ng trabaho, tandaang burahin ang chat history. Nagtanong pa siya, kailan mo balak sabihin sa kanya, ang sitwasyon noon, pagkatapos umalis ng Heavenly Court? Nagpa siya si Wang Sheng. Marahil, kapag mas malapit na kami ng kaunti, saka ko sasabihin. At saka, si Daozang Qinglin, hindi palang tiyak kung buhay o patay. Hindi mapigil ang mag-alala ni Qing Yanzi. Kung itong half-immortal great god na ito, ay samantalahin ng kahinaan, pagkatapos ay makatagpo si Daozang Qinglin, ano ang mangyayari?
Itong half-immortal na ito, isang taong mapagmahal. Ang bagay na ito, hindi pwedeng biruin. Kalmadong sumagot si Wang Sheng. Kung gayon, aagawan ko siya. Hindi makapaniwala si Qing Yanzi, na ganito ang sinabi ng kanyang disipulo. Tinaas ni Wang Sheng ang chat history, mula sa guro niya, nagsabi. Itong half-immortal na ito, isang taong mapagmahal. Ang bagay na ito, hindi pwedeng biruin. Susunod, gumawa siya ng isang operasyon sa cellphone, nag-anunsyo ang system message. Nag-recall ka ng isang mensahe. Pagkatapos, nag-message si Wang Sheng pabalik. Si senior sister, ay laging nasa tabi ko. Guro, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang pag-iisip ko, hinding-hindi magbabago. Nang makita ang mga linyang ito, hindi mapigil ang matigilan sandali si Qing Yanzi. Agad siyang nasiyahang tumawa ng malakas, hinaplos ang ulo ni Wang Sheng. Ang batang ito, sa wakas, nagising na. Sa labas, narinig ni Mo Wangsuan ang tawanan sa loob, natulala siya sandali. Naisip ni Wang Sheng, mukhang dati, talagang may balak siguro na ipares kami ni senior sister. Sige, ngayon, maituturing na rin akong sumusunod sa utos para suyuin si senior sister. Kailangang tingnan ng sitwasyon, ang pag-iisip ni senior sister sa hinaharap, sa kapag-usapan. Tungkol naman sa laban sa Xian Temple, si Senior Hilian, kumilos sa larangan ng digmaan, nagpabawas ng pinsala sa aming panig. Dahil dito, ginantimpalaan ng gobyerno ng isang vilya na may tanawin ng bundok, nakapangalan kay Wang Sheng. Si Xiao Lian, kahit nagbago ng kapaligiran, hindi pa rin niya iniinda. Lahat ng bagay, ay parang bahala na. Kung tutuusin, lahat ng hindi pagkakaunawaan, na nagdulot sa kanya na maging demonyo, sa loob ng 1000 taon, hanggang ngayon, ang demonic nature na nakatago, ay ganap ng naalis. Ang sama ng loob sa puso, ay maaaring malaman. Sumulyap si Wang Sheng, palihim, naisip. Ang usaping pag-ibig, hindi makalusot, pero sino ba ang makakalusot, sa isang cultivation na malapit na sa immortal? Paulit-ulit na nag-isip, para tunay na maalis, ang kanyang depensa, baka. Nang maisip ito, naalala niya si Mo Wangsuan. Tanging ang pag-imbita sa secret weapon. Nakapareho ng interes ni Senior, ang magagawa ko. At sa kabilang banda, pagkakita pa lang ni Xiao Lian kay Mo Wangsuan, lumipad siya pataas. Mabilis na lumipas ang oras, ilang araw na ang nakalipas. Sa vilya ni Wang Sheng, si Xiao Zuan, Mo Wangsuan, ay nagpapadala sa kanya ng isang tumpok ng spirit stories. Kasama ang mensahe, Senior Hilian, super recommended, ilang pinaka-romantikong comics, na nabasa ng Junior. At sa sandaling ito, dahil kay Mo Wangsuan, natuto na siyang gumamit ng cellphone. Excited na sumagot si Xiao Lian. Interesante, hindi mo na kailangang tawagin akong senior. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Wala akong gaanong mga patakaran. Pagkatapos, mabilis na natapos basahin ni Xiao Lian. Hinanap niya ulit si Xiao Zuan. Malambing na nag-message si Hilian. Xiao Zuan, wala ka nang ipapadala pa sa akin. Itong mga kwentong gumagamit ng larawan para magpahayag, ay napaka-interesante rin. Nang padalhan siya ng dagdag na kwento, nagpadala agad si Hilian ng isang masayang icon, kasama ang mensahe. Salamat, Great Master. Sa resources, hindi sinasadyang napulot ni Wang Sheng ang cellphone ni senior sister. Pagkatapos basahin ang mensahe, napangiti siya. Talagang ang si senior sister, kapag kumilos, maayos ang pag-aasikaso. Agad siyang nagpatuloy sa pag-iisip. Susunod, ang Secret Operation, number 2, magsisimula na. Gabi ng sumunod na araw, mayroon silang isang maliit na salo-salo, para magpaalam. Masayang itinaas ni Zhu Yinglong ang baso. Faiyu, bukas, aalis na kami. Ngayon, walang uuwi hanggat hindi lasing. Excited din si Wang Sheng. Takot ako, baka hindi payagan ng lahat, na gumamit ng True Yuan para alisin ang alak. Inom na lang. Agad. Mabilis na itinaas ng dalawang binata ang baso, masaya. Halika. Tagay. Nag-aalalang pinaalalahanan ni Chiling. Shikshong, kagagaling mo lang sa sakit. Uminom ka lang ng kaunti. Hindi mapigil ang manghinayang ni Mo Yu hanggang sa lumuha. 2 dawzang. Ang alak na ito, ang mahal kaya. Pagkatapos umalis ni na Zhu Yinglong at Chiling, si Wang Sheng ay lasing na lasing, hindi alam kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang dinala ni Mo Wangsuan pabalik sa kwarto.
Pagkalabas niya, agad na nagtanong si Moyu. Silent Fairy. Si Wang Daozang, tulog na ba? Lang si Mo Wangsuan. Sa sandaling ito, biglang nagpakita ng tusong mukha si Moyu. Silent Fairy. Si Xiao Lian ngayon, ay nakahilig na sa mesa, tulog. Sa mesa, nagkalat pa rin ang mga tira mula sa salo-salo. May katusuhang nagsalita si Moyu kay Mo Wangsuan. Kailan kaya kayo, ni Faiyu Daozang, magiging opisyal? Nang marinig ito, tumayo ang mga tainga ni Xiao Lian, para makinig. Hindi malinaw kung ano ang tiny pay niya sa cellphone, ngunit tuwang-tuwa si Moyu. Malakas na nagsalita, kailan magiging immortal? Sa hinaharap, marami pang realms. Kung gustong maging official, kailangang dahan-dahan. Ang sinasabi ko, ay tungkol sa relasyon ng lalaki at babae. Ngayon, kayong dalawa, magjowa na ba kayo? Nagsimula nang umabot sa kasukdulan ang kwento. Bahagyang umupo si Xiao Lian. Hindi napigilan ni Xiao Lian na magsalita. Kayong dalawa, childhood sweethearts ba kayo? Xiao Zuan, nagkaroon ka na ba ng mortal feelings? Inabot ni Mo Wangsuan ang cellphone. Ang relasyon namin ng junior brother ngayon, hindi ba maganda? At sa sandaling ito, nagsimula na ang best friends tea party. Nagumpisa si Moyu. Ngunit, pwede pang umangat ng isang hakbang. Hindi ba, sa cultivation, may tinatawag na Dao Companion. Ang relasyon ng Dao Companions, tiyak na mas malapit kaysa sa senior sister at junior brother. Hindi ba? Tulalang nagtanong si Mo Wangsuan. Ako at si junior brother, hindi ba kami na ang pinakamalapit ngayon? Mas malapit kaysa senior sister at junior brother, tunay na magkapatid. Sa alamat, tunay na magkapatid. Nag-aaway, kami, hindi nag-aaway. Tinakpan ni Moyu ang bibig, ngumingisi ng may katusuhan. Siyempre hindi, mukhang, hindi pa kayo naghahalikan, pinakamalapit, pa rin. Sumandal si Hilian sa pisngi, tumingin. Si Xiao Zuan, ay likas para sa Dao. Kung sasabihin mo ang mga bagay na ito sa kanya, hindi niya maiintindihan. Ngunit, base sa sitwasyon ngayon, marahil, si Xiao Zuan, malapit nang magkaroon ng damdamin. Nagtanong pabalik si Mo Wangsuan. Pwede mo bang sabihin ng mas tiyak? Naiinip na itinaas ni Xiao Lian ang baso ng alak. Ang bagay na ito, hindi ko rin masyadong maipaliwanag. Kung tutuusin, noon, hindi ko rin naman talaga naranasan, araw at gabi, hindi mapakali, yun lang, noong oras na iyon, nagkaroon na ng damdamin, agad na sinunog ng pag-ibig. Hindi mapigil ang ma-excite ni Moyu. Ang mukha niya, hindi maitago ang pagiging tsismosa. Uminom ng isang lagok ng alak si Xiao Lian, pagkatapos ay nagpatuloy. Gawin mo akong halimbawa. Noon, ilang araw na hindi ko makita si Qinglin, magugulo ang isip ko. Pagkatapos siyang makita, mag-iisip naman ako ng kung ano-ano. Nakakalungkot, tinuring lang niya akong isang junior. Pagkatapos, ibinaba niya ng malakas ang baso sa mesa, ginamit ang paraan ng pagsasalita. Ngayon, kung makakabalik ako ng isang beses. Huminto sandali. Kumuha ng lakas ng loob si Xiao Lian, sumigaw. Tiyak, kailangang matapang, na makipagtalik sa kanya. Nang marinig ito ni Moyu, puno rin siya ng sigla, walang tigil sa pag-cheer. Senior, ang tapang mo. Tahimik na nakinig si Mo Wangsuan, pagkatapos, abala siyang nag-type sa cellphone. Hindi niya mapigil ang magtaka. Senior, hindi ka ba nagtanim ng galit sa taong iyon? Nagpaliwanag si Xiao Lian. Ang pinagmulan ng pagiging demonyo, ay galit lang sa sarili, bakit ang sarili, ay hindi tao, at sa huli, naging demonyo. Kaya, pagkatapos matuklasan ang damdamin ko, para kay Qinglin, naligaw ako. Pagkatapos, tumingala siya, nagpatuloy sa pag-inom. Kaya, kung gusto ninyong, sa pamamagitan ng paraang ito, tulungan akong alisin ang sama ng loob, sa kaibuturan ng puso ko, nananaginip kayo. Natakot si Moyu, nagtago sa likod ni Mo Wangsuan, nagmamadaling nagpaliwanag. Hindi po, naramdaman ko lang po, na si Senior, ay nakaranas ng napakaraming pagsubok, gusto ko lang pong mapasaya si Senior ng kaunti. Senior, pasensya na po, kami po ang naging padalos-dalos. Hindi na rin pinansin ni Xiao Lian. Halika, tayong tatlo, uminom tayo ng isang baso. Magpatuloy tayo sa pag-uusap tungkol sa pag-ibig ng lalaki at babae. Sa totoo lang, ito ang unang beses kong uminom ng alak. Pagkatapos uminom, pakiramdam ko, mas gaman ang pakiramdam ko.
Napasimangot si Moyo, ngumingisi ng may katusuhan. Kung gayon, magpatuloy tayo sa paksa. Excited siyang tumingin kay Mo Wangsuan. Silent Fairy, gusto mo ba ang junior brother mo? Inosente si Mo Wangsuan, natulala siya, pagkatapos ay mabilis na sumagot. Gusto. Kinamot ni Moyo ang ulo. Hindi gusto, na ganyan. Yung, naisip mo na bang, halikan siya. Nang marinig ito ni Moyo, agad na natulala si Mo Wangsuan. Naramdaman niyang uminit ang buong katawan niya, ang mukha ng dalaga, hindi mapigil ang mamula. Nanahimik si Mo Wangsuan ng matagal. Tiningnan ni Moyo ang screen ng cellphone, sumigaw. Meron na, ganito, malapit nang magkaroon ng damdamin. Sumingit si Xiao Lian. Ang pagkakaroon ng damdamin, matagal na, yun lang, si Xiao Zuan, parang hindi pa niya napapansin. Ang nakakahiyang atmosphere ni Mo Wangsuan ay biglang sinira ng isang sigaw ng lasing na iyon. Kailangan kong maging unang sword cultivator sa ilalim ng langit. Nagpatuloy siyang nawalan ng kontrol, sumisigaw. Sword Bruise Star River. Hindi mapigil ang mapasimangot ni Xiao Lian, nagdududa. Ang taong ito, hindi kaya katulad ng ugali, ng walang pusong si Qinglin na iyon. Agad na inilagay ni Xiao Lian ang kamay sa balikat ni Mo Wangsuan. Ate, ako, ay may karanasan na. Inilapit niya ang mukha, seryosong pinayuhan. Kung mayroon, hindi pinahalagahan, nawala, huwag nang hanapin. Ngayong gabi, habang lasing siya, biyaya ng langit. Mukhang interesado rin si Mo Wangsuan. Paano pananatilihin? Agad. Mabilis na pumasok silang tatlo sa kwarto ni Wang Sheng. Lasing pa rin siya sa kama. Mapaglarong sinabi ni Xiao Lian. Lahat, ipaubaya mo na kay eldest sister. Bilisan mo. Malakas na tawagin si eldest sister. Mahinang sinabi ni Mo Wangsuan. Eldest sister. Mayabang na. Oo, si Xiao Lian, at tumawa ng malakas. Ang mukha ni Wang Sheng ay sobrang pula, dahil sa sobrang inom ng alak, ang bibig ay hindi mapigil ang bamuka, dahil sa kung anong napapanaginipan. Ang kanyang mga mata, ay mahigpit na nakapikit. Sa sandaling ito, naramdaman niyang may kakaiba. Dahan-daang iminulat ni Wang Sheng ang mga mata, isang pares ng mapupulang labi, ang nasa harap ng mga mata niya. Ngunit hindi mapigil ang magtaka ni Wang Sheng. Bakit hindi ako makagalaw? Isang halik, agad na marahang dumampi sa pisngi niya. Hindi mapigil ang magtaka ni Wang Sheng. You, senior sister, bakit? Lumalabas na si Mo Yu. Hinalikan ka niya, para ipakita kay Mo Wangsuan. Pagkatapos ay lumingon, tumingin. Oh, ito na ang pinakasimpleng paraan ng paghalik. Ito ay, pagbati sa pagkikita, ng maraming ibang lugar, sa mundo. Ang kalooban ni Wang Sheng ngayon, ay parang nahuhulog sa bangin. Sumisigaw siya sa isip, bakit ikaw? Ngunit sa sandaling ito, pinili pa rin niyang magkunwaring tulog, nanigas ang mukha, nag-iisip. Sige na nga, kung tutuusin, ganoon na rin kami kalapit, ang mahawakan ni Mo Yu ng kaunti, ayos na rin. Agad, malakas na itinulak ni Hilian si Mo Wangsuan pasulong. Xiao Zuan, ikaw na, halikan mo siya diretso sa labi. Huwag kang mag-alala. Ginamitan ko na ng body immobilization technique, si Xiao Sheng. Hindi niya tayo guguluhin. Nang marinig ito, hindi niya mapigil ang mapangiti sa kaloob-looban. Ate, ano ang ginawa mo? Si Mo Wangsuan ngayon, ay sobrang puno ng aura. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao, determinasyon. Naisip ni Wang Sheng. Pagdating sa kasukdulan, ngunit, ang pag-unlad ayon sa ritmo na ito. Nang maisip ito, nagsimula na ring umakyat sa kama si Mo Wangsuan. Malakas na sumisigaw ang kalooban niya. Nang lumapit siya ng mas malapit. Hindi kaya, ngayong gabi, pwede na tayo. Pagkatapos, malapit nang magdikit ang dalawang labi, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagulat si Mo Wangsuan, natigilan. Si Xiao Lian, ay excited pa rin. Ang mga tainga niya ay walang tigil sa paggalaw. Namula si Mo Yu, nagsalita. Ngunit, hindi masyadong tama ito. Ang unang halik, para sa isang babae, napakahalaga. Tumango-tango si Xiao Lian. May punto. Pagkasabi nito, lumapit si Hilian. Ngayong gabi, turuan lang si Xiao Zuan ng ganito. Tandaan mo muna. Masayang tumingin si Hilian kay Mo Yu. Nagpatuloy siya sa pagtuturo. Ang ganitong bagay, talagang, hindi ako kasing galing mo. Namula si Mo Yu. Wala po. Ako lang, medyo nahihiya.
Tumawa ng malakas si Hilian. Ayos lang. Dito, tayong tatlo lang. Si Little Faiyu, tulog pa ng mahimbing. Sabihin mo muna, kung paano gusto ng babae ang lalaki, kung paano naman gusto ng lalaki ang babae. Umubo si Moyo ng isang beses. Kung paano gusto ng lalaki, ang tayong mga babae, kailangang bigyang pansin. Hating gabi, pagod na umupo si Wang Sheng, sa isip, pagod na nag-iisip. Nakakainis, kalahating araw, sa wakas, natanggal na ang body immobilization technique. Agad siyang sumulyap, sa mga katabi niya. Ngunit nang makita ang tatlong babae, nagula-gulanit ang damit, walang magawa siya. Itong tatlong ito, masyado ring walang pag-iingat sa akin. Di ba? Tumingin si Wang Sheng sa tabi niya, ang mga mata niya ay nagpakita ng isang dampi ng init. Si Mo Wangsuan, natural na natutulog sa tabi niya, walang kahit anong depensa, laban sa kanya. Malambing na tiningnan ni Wang Sheng si Mo Wangsuan. Mukhang, pagkatapos uminom ng alak ni senior sister, mahimbing na talaga siyang natulog. Ganito, hindi na siya madyay gising. Iniabot niya ang kamay, malambot, makinis ang binti, masarap ang pakiramdam. Tumingin kay Moyo, gula-gulanit ang damit. Hindi mapigil ang magulat ni Wang Sheng. Hindi ko inaasahan, si Moyo, isa palang veterano, tinuruan silang lahat. Nahulaan niya, pati si Ate Hilian, mukhang, tinuruan din si senior sister ng hindi kakaunting bagay. Nang maisip ito, ngumisi si Wang Sheng ng may katusuhan. Kung gayon, kailangan ko silang pasalamatan ng maingat. Agad, ang mga damit ay lumipad, nagkalat sa langit. Ang mga nangyari pagkatapos noon, ay walang nakakaalam. Pagkasikat pa lang ng araw, isang sigaw na puno ng takot ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Si Xiao Lian, gula-gulanit ang damit. Namula siya. Sinira natin, ang pagkabirhen, ni Little Faiyu. Naramdaman ni Moyo ang matinding pagkakasala. Paulit-ulit niyang inuntog ang ulo sa poste. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Si Mo Wangsuan, nanginginig ang buong katawan. Tulala siyang nakatitig kay Wang Sheng. Ang katawan niya, hubad, natutulog ng mahimbing sa kama. Sumigaw si Xiao Lian. Sino sa atin ang gumawa? Kung si Xiao Zuan ang gumawa, ayos lang. Humagulgol si Moyo. Tiyak na ako. Si Wang Daozang, ang gwapo, ako naman, mahilig sa lalaki, kagabi, uminom pa ng alak. Sila, abala sa pag-uusap, hindi napapansin, na sa kabilang banda, si Wang Sheng, ay nagising na dahil sa ingay. Marangal na nagsalita si Zilian An, Hilian. Ayos lang. Tinanggap ko na kayong mga kapatid. Ang bagay na ito, ako ang sasalo. Hindi ba't kaunting dangal lang? Ako, isang fox spirit, ano ang kinatatakutan ko? Determinadong sinabi ni Mo Wangsuan. Kung hindi pwede, hayaan niyo akong umamin kay junior brother, sabihin na kagabi, ako. Nang marinig ito, hindi mapigil ang matawa ni Wang Sheng hanggang sa sumakit ang tiyan niya. Napatawa siya ng malakas. Ang tatlo, ay tulalang tumingin sa kanya. Habang siya, ay gumugulong pa rin, hawak ang tiyan, tumatawa na parang baliw sa kama. Ang tatlong babae ngayon, ay nag-aapoy sa galit, dahil sa panloloko. Hindi na kailangang sabihin, alam na niya ang kanyang kahihinatnan. Isang matinding galit ang sumiklab. Si Wang Sheng, kailangang harapin mag-isa ang galit na ito. Kinaumagahan, sa bundok Wudang. Nagmamadaling lumabas si Zhu Yinglong ng may paggalang. Ilang kapwa Daoist, mula sa malayo, ang pagtanggap ay hindi naging perpekto, patawad po. Ngumiti si Liu Yunji. Masyado kang magalang. Gusto lang naming makita yung senior na half-immortal realm na iyon, medyo nag-aalala pa rin kami. Sumingit si Chiling. Yung senior na iyon, napakadaling lapitan, parang katulad lang nating mga bata, walang formalidad. Pagkatapos ng pagbati, dinala sila ni Zhu Yinglong sa loob, masayang nagsalita ng malakas. Wang Shidi, tingnan mo kung sino ang dumating. Pagbukas pa lang ng pinto, ang imahe sa harap, ay nagpagulat kina Zhu Yinglong, Wei Jing, at Shi Tianzang. Hindi naiiba si Liu Yunji. Si Chiling naman, ay nahihiyang sumigaw, at niyakap ang mukha, tumalikod. Sa kabilang banda, si Hilian, ay nakaupo ng komportable, kumakain ng prutas, ang kamay ay gumagamit ng internal force, walang tigil na hinahampas ng latigo si Wang Sheng. Siya, habang nakabitin patiwarik, ay pinapalo hanggang sa pagpawisan. Malamig si Hilian, hindi man lang siya tinitingnan.
Si Abbot Santong dati, nagsabi, ang lalaking mas gwapo, mas babaero, maraming kasintahan. Malamig siyang tumingin kay Wang Sheng. Hindi ko inaasahan. Little Faiyu, ikaw, maraming kasintahan, mayroon ka pa palang pusong-tuso na ganito. Nagsalita si Mo Yu para ipagtanggol. Hilian Dajia, o kaya, tama na. Ang mga kaibigan ni Wang Daozang, nakatingin pa sa kabilang banda. Si Mo Wangsuan, habang naglilipat ng internal force sa kanya, ay luhaan. Eldest sister. Nag-aalala siya, nag-iisip. Nasugatan si junior brother, ang Dao Heart, ang Dao Realm, paano na? Si junior brother, masasaktan ng tali, yung iba, nakatingin pa. Nang makitang nasasaktan ang mabuting kapatid ng ganito, hindi rin natiis ni Xiaolian, tumayo siya. Gumawa siya ng matapang na mukha, tiningnan si Wang Sheng, nagbabala. Tandaan mo na, sa hinaharap, mang-aapi ka pa ba kay Xiao Zuan? Ang puso niya, ay lihim na tumatawa ng malakas. Napilitang ngumiti si Wang Sheng. Senior, syempre, hindi ko aapihin ang senior sister ko. Dati, biro lang iyon. Patawarin mo na ako, sinabi niya sa sarili. Kung gustong maging matatag ang Dao Heart, kailangang maging makapalang mukha. Agad, itinaas niya ang kamay. Sa pagkakataong ito, patatawarin kita. Mabilis na natanggal ang tali. Dahan-daang lumapag si Wang Sheng, nagbigay galang. Maraming salamat, senior. Pupunta muna ako para asikasuhin ang mga kaibigan ko. Si Mo Wangsuan sa tabi, ay kinuha ang damit, tumakbo palapit. Masayang lumapit si Chiling. Senior, pumunta ako dito para hanapin kayong lahat para maglaro. Masayang sinabi ni Xiaolian. Sige, laro tayo ng laro natin. Hayaan mo na yung mga bastos na lalaking iyon. Pagkasabi nito, hinailan ng mga babae ang isa't isa sa isang tabi. Si Wang Sheng, puno ng pawis, lumapit sa grupo ni na Zhou Yinglong. Si Liu Yunji, nakaraniwang tahimik, ngayon, tiningnan ang mukha niya, hindi mapigil ang matawa. Tanging si Shi Tianzang lang ang pinakawalang modo. Humiga siya sa gitna ng lupa, tumatawa na parang baliw. Si Kuya Sheng, nangunguna sa Earth Rankings. May pangalan sa Heavenly Rankings. Ang pinakamagaling na bata sa cultivation world ng dakilang bansa. Pagdating dito, tumawa siya hanggang sa hindi na makapagsalita pa. Pinunasan ni Shi Tianzang ang luha, tumawa ng malakas. Kuya Sheng, ano ang ginawa mo para bitayin ka ng senior, gamit ang maliit na lubid, at paluin? Medyo nahihiya si Wang Sheng, umubo ng isang beses. Biro lang, kaunti. Nagsalita si Liu Yunji, para alisin ang nakakahiyang atmosphere na ito. Para sa dangal ni Faiyu, ang nangyari ngayon, ituring na lang nating hindi nangyari. Pagkasabi nito, biglang nagulat si Zhou Yinglong, sumigaw ng isang, Napasimangot si Wang Sheng, lumapit, ngumingisi ng mapanganib. Zhu Shixong, pahiram ng cellphone mo sandali. Pinagpawisan si Zhou Yinglong, nautol. Nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko. Ngumingisi ng may katusuhan si Wei Jing, tumingin sa kanya. Huli ka na. Ilang minuto na ang nakalipas, yung 2 litratong pinadala namin, na forward na. Nang marinig ito, nawala ang ngiti sa labi ni Wang Sheng. Namutla siya, ang mukha, pawis, hindi mapigil ang lumabas. Agad, sunod-sunod na mga komento. Para sa seguridad ng cultivation world, hindi nag-atubiling gamitin ang katawan para protektahan ang Dao. Faiyu. Mataas na kabutihan. Kami, humahanga. Faiyu Daozang. Kung gusto mong maghanap ng ilang pang Dao companions, pwedeng isaalang-alang ang senior sister ko. Kung si Faiyu Daoxiong ay hindi na makayanan, pwede akong magbahagi ng kaunti, para hindi mainip si Wang Sheng. Umiyak ng walang tunog. Ang dangal ko sa buong buhay ko. Sa pagkakataong ito, ang pagbabalik ni na Wang Sheng sa Wudang, ay para lumipat ng bahay. Ngayon, sina Zhou Yinglong Shixong, ay pumunta para ihatid sila. Ang grupo ni na Wei Jing, ay balak na, pagkatapos magpaalam sa lahat, ay kanya-kanyang balik sa bundok, para mag-cultivate. Kasabay nito, nag-usap ng kaunti. Nagsimula si Wei Jing. Pagkatapos ng malaking labanang ito, sa maikling panahon, ang Yin Yang sect, ay hindi kikilos. Ngunit ang base nila, sa British Isles, baka nag-iipon pa ng lakas, naghahanda ng Dao soldiers. Para gumanti, nagpatuloy si Zhou Yinglong.
Kung hindi pinigilan ng gobyerno, ngayon, ang mga Taoist sects, marahil ay nasa bundok Fuji na, nanunood ng cherry blossoms. Ngunit sa tingin ko, dapat sundin ang mga hakbang ng gobyerno, pigilan muna, pagkatapos ay kumilos. Sumang-ayon si Liu Yunji dito. Itinaas niya ang tasa ng tsaa, humigop ng isa. Tama. Ang diplomasya ng dalawang bansa, hindi lang tungkol sa galit at paghihiganti, kailangang pag-isipan ng komprehensibo. Si Shi Tianzang, habang kumakain ng mansanas, ay excited. Basta't pumunta sa British Isles, para makipag-away, tiyak na kasama ako. Pagkatapos bumalik sa bundok, magse-secluded cultivation ako. Sisikaping hindi maging adopted son, ni Kuya Sheng. Napilitang ngumiti si Wang Sheng, pumuri. Kamakailan, sa kabaligtaran, nag-mature ka na ng malaki, mga 3%. Seryosong tumingin si Zhu Yinglong kay Wang Sheng. Faiyu, sa pag-alis mong ito, sa hinaharap, marahil, bihira na tayong magkikita. Si Wang Sheng, kamay ay nagsasalin ng tsaa, bibig ay nakangiti. Hindi rin naman ako pwedeng manatili sa bundok, ng 100 taon. Sa hinaharap, magkakaroon din ng pagkakataong magkita. Si Shi Tianzang, nakaupo sa isang tabi, malungkot. 3% lang. Biglang nagbigay ng ideya si Liu Yunji. O kaya, ganito, marahil, mga ilang buwan pa, ang Taoist sect, ay kailangang pumunta sa British Isles, para asikasuhin ang mga masasamang cultivator. Sa oras na iyon, basta't hindi tayo nagse-secluded cultivation, sabay tayong pumunta, ano sa tingin nyo? Sa oras na iyon, magtitipon tayong muli, sabay na lalaban, sa mga masasamang cultivator na iyon. Sina Wang Sheng at Zhu Yinglong, ay mukhang sumang-ayon. Nagpatuloy siya. Ngayon, nagkita tayo sa Wudang. Bukas, lilipulin natin ang kasamaan sa British Isles. Ano sa tingin ninyo, mga kasama? Sa kabilang banda, sina Wei Jing at Shi Tianzang, ay hindi rin tumutol. Ang 5 magkakapatid, ay puno ng sigla, itinaas ang baso, tagay. Sumigaw ng malakas. Sige. Kinaumagahan, nagsimula na naman ang lahat. Ipinakilala ni Moyo kay Wang Sheng. Wang Daozang, ito ang villa, na inayos ng nakatataas, para sa inyong 3. Masayang tumingin si Wang Sheng sa paligid. Sige, salamat. Excited siyang tinanggap ang sikat ng araw sa labas ng balkonahe, hindi mapigil ang mapabulalas. Sumama kay Senior Hilian, ang mga benepisyo, hindi lang umangat ng 1 antas. Heating system, wall system, surrounding defense system, kung ano ang gusto, lahat ay mayroon. Ang pinakamahalaga, ay may internet. Pagkasabi nito, biglang namutla ang mukha niya. Hindi napigilan ni Wang Sheng na mapabuntong hininga. Bumulong si Moyo. Nag-design kami ng parental control authority. Wang Daozang, pwedeng putulin ang internet anumang oras. Malungkot siyang nagtanong pabalik. Sa tingin mo, maglalakas loob akong putulin ang internet nila? Maya-maya, wala nang tao sa bahay. Narinig ni Wang Sheng ang tawanan, naging interesado siyang lumabas para tingnan. Hindi alam kung ano ang nakita niya, nagmamadali siyang tumakbo papasok, bumubulong. Hindi tama tingnan. Hindi tama tingnan. Hindi tama tingnan. Sa malayo, isang maliit na hot spring, ang walang tigil na dumadaloy, ang tanawin ay napakatula. Si Mo Wangsuan at si Xiao Lian, ay nakababad doon. Si Mo Yu, nakatayo sa pampang, hawak ang binoculars, nagmamasid. Eldest sister, mukhang nanalo ako. Masaya siyang nagpatuloy. Sinabi ko na nga ba?